Kilalanin natin ang pinaka-bagong grand winner sa Pilipinas Got Talent Season 7 na si Cardong Trumpo. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Sinong hindi mag-akala na ang isang simpleng construction worker na may kakayahang magpaikot ng trompo ay magiging grand winner ng Pilipinas Got Talent Season 7? Kilalanin ang pagkatao ni Ricardo Cadavero o mas kilala bilang Cardong Trumpo na may isang pangarap, isang hiling, isang katuparan, isang pagpapala. Mabilis na nabago ang buhay ng isang ordinaryong mamamayan sa naging pagsali niya sa reality talent competition ng ABS-CBN na Philippines Got Talent. At ngayong nagtapos na ang Season 7 ng nasabing programa, masaya ang magiging buhay ng itinanghal na Grand Champion na si Cardong Trumpo. Pero bukod sa kanyang ipinakitang talento sa maraming tao, isang kasaysayan din ang kanyang naitala sa season na ito ng Nakatanggap kasi ito ng almost perfect score sa final ng season. Nakatanggap si Cardo ng score ng 99% para sa kanyang huling performance. Unprecedented niya kung ilarawan naman ni Freddie M. Garcia ang kahangahangang talento ni Cardong Trumpo. Ayon sa kanya, ang kanyang talento ay ang unique na talent na kanilang hinanahap sa loob ng 7 taon ng programa. Dagdag niya na tila ibinalik siya nito sa kanyang kabataan. Ang nais lang naman kasing mangyari ni Cardong Trumpo ay ang makabili siya ng bigas na kanyang iwi para sa kanyang pamilya. Hindi na niya hinangad na magkaroon ng malaking premyo. Hindi na nga kailangan ngayon na mangutang ni Cardong Trumpo para makapasok siya sa trabaho dahil ang kanyang napanalunan ay magiging sapat na para makapagsimula sila at makaahon sa lahat ng pangangailangan nila. Tumataginting na 2 milyong pesos ang perang kanyang napanalunan. Yung 1 kilong bigas magkasya lang sa 3 beses sa isang araw. Pero sobrang-sobra itong binigay niyo sa akin. Bukod pa sa mga basic needs ng kanyang pamilya, makakabayad na rin siya ng tuition ng kanyang mga anak. Kasi may sa ating anak, sir, na hindi ko na ihabol sa pag-enroll. Kasi wala talagang ganun talaga. Pero ito na ako ngayon. Tulad ng sabi ko, iingatan ito. Gagamitin ko sa isang magandang paraan. Hindi magsisusunod ako na nagbigay sa akin ito. Ang isa pang judge na si Donnie Pangilinan ay humanga kay Mang Cardo at napasabing, lahat sumisigaw ng pangalan mo. Pinuri naman ni Eugene Domingo ang talento ni Mang Cardo at sinabi na ito ay one of a kind at talaga namang ipagmamalaki ng mga Pinoy sa bawat sulok ng mundo. Nabilib din si Catherine Bernardo sa ipinakita ni Mang Cardo. Si Cardong Trumpo o Ricardo Cadavero sa tunay na buhay ay 55 years old at isang construction worker na mula sa Cavite. Ang ginagamit niyong props na trompo ay mula sa sarili niyang gawa gamit ang mga construction scraps. Sinabi rin niya na nagsimula siyang maglaro at magpaikot ng trompo noong siya ay 7 years old pa lamang. Hindi naman niya inisip na magagamit pala niya ang paglalaro ng trompo at talentong nahubog niya sa paglalaro nito sa pagsali niya sa Pilipinas Got Talent. Umani ito ng standing ovation mula sa mga hurado at malakas na hiyawan at cheer mula sa live audience. Maganda ang naisip ni Mang Cardo na gumamit at muling ipakilala ang laruan na noon ay ginagamit ng mga kabataan habang naglalaro sa kalsada. Sa pamamagitan ng mga tricks na ginawa niya, nakikita ng mga bagong henerasyon ngayon ang mga pinaglalaruan ng kanilang mga lolo't lola at nanay at tatay. Unti-unti na rin kasing nawawala at nakakalimutan ang mga traditional toys o games ng mga Pinoy dahil na rin sa paglabas ng iba't ibang mga high-tech na gadgets. Simula pa lang din kasi noong sumali si Mang Cardo sa PGT. Marami na ang nagkagusto ng ginagawa niyang tricks gamit ang trompo, kaya naman nakuha niya ang puso ng mga manonood. Kaya naman nasabi ni Eugene sa kanya noon na, kilala kita, kilala ko ang mukha mo, ikaw ang mukha ng Pilipino, nagsusumikap at hindi sumusuko, ginagamit ang regalo at ang talento, hindi gumagawa ng masama. Kilala kita, kilala ko ang mukha, ikaw ang mukha ng Pilipino, nagsusumikap, hindi sumusuko, ginagamit ang regalo, ang talento, hindi gumagawa ng masama. Pero ang paglalaro ng trompo ay hindi lamang isang ordinaryong laruan para kay Mang Cardo, ito ay isang mahalagang bagay na naging bahagi ng kanyang kabataan. Nung bata pa po ako, isa po ito sa naging libangan ko lang, kasi broken family po ako, wala po kaming magulang na naggabay maliban sa isang nanay lang. Ito ang naging daan ko pag malungkot, minsan makakita ako ng mga bata, parang bumabalik ako sa pagkabata. Kaya naman ngayon, pamilya lang niya ang kanyang inisip sa pagsali at pagpapakita ng kanyang talento. Ginagawa ko po ito para sa aking apo, sa aking pamilya, at sa lahat ng mga taong sumusuporta sa akin hanggang ngayon.